button's stuck again. Gives me everything in this car is broken. Oh, I can't get it. Pull. It's good to see you mga kapar. Welcome once again sa aking YouTube channel. Sa aking pagbabalik ay sana muli kong makuha ang suporta ninyo sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-hit ng notification bell. Salamat! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang classic horror novel na inadapt sa movie na pinamagatang Cujo. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa Castle Rock, Maine, nakatira ang pamilyang Trenton, si Vic, isang advertising executive, ang kanyang asawang si Donna, at ang kanilang anak na si Tad, isang batang may matinding takot sa halimaw sa kanyang aparador. Habang abala si Vic sa kanyang trabaho, si Donna ay may lihim na relasyon kay Steve Kemp, isang dati niyang kasintahan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, ang pamilya Camber. Isang magaspang at marahas na mekaniko na si Joe Camber, ang kanyang asawa na si Charity, at ang kanilang anak na si Brett, na may alagang aso na Saint Bernard na pinangalanang Cujo. Isang araw, habang nasa damuhan, nakita at hinabol ni Cujo ang isang kuneho papunta sa kagubatan. Sa paghahabulan nila, ay nagtungo sa maliit na yungib ang kuneho, at dahil nga ay malaki si Cujo, hindi inaasahang matatrap siya doon. Sa loob, siya ay nakagat ng isang panicking may rabies. Unti-unti, nagsimula siyang magpakita ng kakaibang kilos, tahimik, iritable, at hindi tulad ng kanyang dating mabait na ugali. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pagsisisi si Donna at nagdesisyong tapusin ang kanyang affair kay Steve. Samantala, si Vic naman ay may problema sa trabaho at kailangang lumuwas ng bayan para ayusin ang isang ad campaign crisis. Habang lumalala ang rabies ni Cujo, nagiging mas agresibo siya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, inatake niya si Gary Pervier, isang matandang kaibigan ni Joe Camber, at pinatay ito. Dahil sa pag-utos ng ina ni Brett, na huwag na sabihin sa kanyang ama kung ano talaga ang nangyari kay Cujo, na naging mabangis na nauwi ito sa isang trahedya. Sa sumunod na eksena ay tinawag at hinanap ni Joe ang kanyang aso, ngunit bigo niya itong makita. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang kaibigang si Gary upang bisitahin. Ngunit nung papasok na siya sa bahay, nagtaka siya kung bakit sira ang screen door. Tinawag niya ang kaibigan, pero walang sumagot at doon, habang tinatanaw ang paligid, nakita niya ang nakahandusay na bangkay ng kanyang kaibigan. Napaiyak siya sa sinapit ng kaibigan, at sinubukang tumawag ng tulong sa telepono. Subalit naabutan siya ni Cujo na nasa malapit lang pala. Sa kasamaang palad ay sinugod at pinatay rin siya ng alagang aso. Samantala, si Charity at Brett ay nagbakasyon sa labas ng bayan, kaya walang nakakaalam sa nangyari sa ama ng pamilya. Sa pagpapatuloy ng movie, nang dumating sina Donna at ang kanyang anak na si Tad sa garahe upang ipaayos ang kanilang sasakyan, walang ideya si Donna na nasa bingit na sila ng peligro. At dito na nagsimula ang pinakamatinding bahagi ng pelikula. Isang napakadelikadong cat and mouse game sa pagitan ng isang ina at isang asong nauulol. Unang araw, tahimik ang paligid, tila walang tao. Walang sumasagot sa kanilang tawag. Pero naroon lang si Cujo, isang dambuhalang aso na ngayon ay tinamaan na ng rabies. Pula ang kanyang mga mata, puno ng dugo at dumi ang kanyang balahibo. At tila isa ng mabangis na halimaw na gutom sa karahasan. Nang tutulungan na ni Donna ang anak na tanggalin ang seatbelt, bigla na lang sumugod si Cujo. Rumagasa sa kanilang sasakyan. Galit na galit. Umaatungal. Mabilis namang isinara ni Donna ang windshield kung saan nagpupumilit na makapasok si Cujo at naisara na rin ang pinto. Patuloy sa pag-atake ang aso, idinidikit ang mabibigat niyang paa sa mga bintana at halos basagin ang windshield sa lakas ng kanyang hampas. Wala silang magawa kundi manatili sa loob. Hindi rin gumagana ang kanilang kotse, kaya wala silang paraan para makatakas. Samantala, si Cujo naman ay hindi umaalis. Ikalawang araw. Nagsimula ng mag-init ang panahon, walang pagkain, walang tubig,
at unti-unting nauubusan ng hangin ang loob ng kotse. Si Tad, na bata pa at mahina ang katawan, ay nagsimulang mahirapang huminga at nakaramdam ng matinding uhaw. At sa bawat galaw ni Donna, tila mas lalong nagiging agresibo si Kujoy, parang isang halimaw na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang kanyang biktima. Habang si Vic naman ay nag-alala sa kanyang mag-ina dahil 2 araw na ang nakalipas, hindi pa rin sinasagot ni Donna ang kanyang mga tawag dahilan kung bakit hindi siya makapag-focus sa tinatrabaho na ad campaign. Sa pagdaloy ng pelikula, si Donna na desperadong humanap ng paraan, lumabas sa sasakyan at tinangkang humingi ng tulong, ngunit muli siyang hinarang ni Cujo. Sa pagkakataong ito, napinsala siya ng aso. Nakagat siya sa binti duguan at nangihina, ngunit nakabalik pa rin sa kotse. Dahil sa matinding kutob, napanaginipan ni Vic ang mag-ina at nagdesisyon na iwan ang trabaho at na umuwi na lamang. 3 araw. Habang lumilipas ang mga oras, mas unti-unting humihina si Tad. Hindi na ito makapagsalita ng maayos at kitang-kita ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Pagka-uwi ni Vic galing trabaho, ay nagulat siya sapagkat bukas ang pinto, ang mga gamit ay nasira at wala doon ang kanyang mag-ina. Sa sumunod na eksena ay dumating na ang mga pulis upang mag-imbestiga. Tinanong si Vic sa mga nangyari at sinabi niya na si Kemp ang gumawa nito sa kanila. Tinanong siya muli kung nasaan ang kanyang sasakyan dahil gusto nilang matiyak na hindi siya sangkot sa pagkawala ni Donna at Tad. Sinagot ni Vic na nasa shop ni Joe Camber at nagpadala ng tao upang i-check doon. Pagkadating ng pulis sa tinitirahan ng mga Camber, nagmasid-masid muna ito. Lingid sa kanyang kaalaman na handa na palang umataki ang dambuhalang aso. Doon ay biglang sinugod at sinakmal siya ni Cujo. Nagkarambola sila at nagawang makatakbo patungo sa imbakan at pinilit ng pulis na umakyat sa mataas na bahagi. Sinubukan niyang itaboy ang aso ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pag-atake hanggang sa ginamit na nito ang malaking katawan para itulak ang pulis, dahilan para mahulog ito sa lupa. At dun, walang pag-aalinlangang nginatngat ni Cujo ng buong lakas ang tao hanggang sa mamatay ito. Samantala, sinubukan ni Donna na lumabas pero napansin siya ng aso at dali-daling bumalik ulit sa loob. Sa paghahanap ng mga pulis ay dito nadakip na si Kemp, ngunit sinabi nito na wala daw sa kanya ang mag-ina ni Vic. Sumagot si Vic na hindi maaaring hindi siya. Pagkatapos niyang sirain ang loob ng tahanan nila, nagtanong din siya kung nasaan na ang pulis na ipinadala sa Cambers pero hindi pa ito nagre-report. Dito na napagtanto ni Vic na baka nandoon ang mag-ina, dali-dali siyang lumabas ng bahay, sumakay sa kotse at pinuntahan. Sa huling pagkakataon, nang namalaya ni Donna na hindi na gumigising si Tad. Kahit anong gawin niya, naglakas loob siyang lumabas at pumunta muli sa bahay para humingi ng tulong. Pero ganun pa rin ang nangyari. Sinalubong siya ni Cujo at hinabol. Nang patakbo na, ay natsyempohan ang bat ni Brett ginamit niya bilang sandata para ipangtaboy sa aso habang umaatake ito. Buong lakas na hinahataw ni Donna ang bat kay Cujo. Kapag magtatangkang kumagat, may pagkakataon na matatamaan niya at babagsak, pero pilit pa ring bumabangon. Hanggang sa huling paghataw, ay nabali ang bat at naging matulis ito. Paatras si Donna nang natisod at natumba. Habang hawak niya ang matulis na bat, ay siya ring pagtalo ng aso, dahilan para matusok ito sa bandang tiyan. Pumiglas ito ng sandali pero nawalan na ng malay. Napaiyak si Donna, kinuha ang baril ng pulis, at nagmamadaling pumunta sa anak na nasa loob ng sasakyan. Dahil nga hindi na mabuksan ang pintuan, binasag ni Donna ang windshield at tagumpay na nakuha ang anak. Dinala niya ito sa kusina upang haplusan at painumin ng tubig para magising, ngunit hindi pa rin. Sinubukan ni Donna na i-resuscitate ang anak ng ilang beses hanggang sa magising na ito. Laking tuwa at pasalamat ng ina dahil nagkamalay na si Tad, ngunit ang akala niyang kalbaryo na natapos na ay hindi pa pala. Biglang tumalon si Cujo papasok sa bintana. Susugod na sanang muli, ngunit dito na tinapos ni Donna ang paghihirap ng aso. Itinotok niya ang baril kay Cujo habang niyayakap ang anak at pinaputukan dahilan sa pagwakas ng buhay ng aso. Sa pagdating ni Vic sa Cambers, ay dito na niya nakita ang mag-ina na duguan, napinsala pero buhay pa rin at nalampasan ang napagdaanan. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan ninyo
ang classic horror thriller movie na ito. Still kailangan ko ang suporta ninyo para mas maipagpatuloy ko pa ang mga videos tulad nito. Maraming salamat.